morning guys! Welcome to Davao City. At day 1 namin dito at kami ay pupunta sa Samal Island. So right now guys, habang hinihintay namin yung aming service, ay bibili muna kami ng aming breakfast. At yung take out na rin namin para doon sa aming tour. Ito guys yung JP Laurel. At ito yung McDonald's. At ito guys, ang aming hotel, Happy. Bibili kami guys ng food sa Jollibee. Okay guys, so 20 minutes mula doon sa aming hotel ay nakarating kami dito sa Samal Ferry Terminal, kung saan nandito guys yung mga roro na sasakyan papatawid ng Samal Island. So nakapila lang kami guys, yung aming sinasakyan na SUV para makapasok doon sa susunod na roro na darating. So estimated travel time papatawid ng Samal Island ay 15 minutes. Bale dito guys ay nagbayad kami ng 250 pesos. So hindi siya kasama din sa package nung aming kinuhang sasakyan. So ito yung bayad doon sa pagtawid nung SUV na sinasakyan namin papatawid ng Samal Island. So ayan, pasok na kami doon sa next na roro na aalis. Ayan, so kapag nakasettle na yung sasakyan, ay pwede namang umakyat yung mga pasahero doon sa itaas para sa sightseeing, then pwede rin mag-picture-picture. Be aware lang dahil 10 to 15 minutes lang yung pagtawid ng roro sa Samal Island, at kapag malapit ng mag-dock, ay kailangan makabalik na rin yung mga pasahero sa loob ng mga sasakyan. So, ang aming first stop ay sa Montfort Bat Cave, kung saan matatagpuan yung pinakamalaking bat colony dito sa Pilipinas. It's around 5-minute drive lang mula doon sa ferry terminal. Approximately of 1.8 million of value for Opo, but right now more than 2 million na yan sila mga. So dahil dumating kayo, welcome to the club. Joke lang kayo. So kung magtatanong din po kayo, bakit po sila dumami ng ganyan? So mga food eating bags talaga, hindi yan sila nag-increase through their reproduction po, kasi kung mag-base tayo sa reproduction nila, they can produce one baby only in a year lang. So kaya po talaga sila dumadami po is migration, kasi they go through their time. Lumalabas yan sila ng cave to find their food po. So they travel around the island. Tapos instead kung bumabalik naman yan sila dito kinabukasan ko before sunrise naman. Of course, so mga ideal places ng bats are those places na may mga cave, may mga mosquito bats din. So dinadala or sinasabay na nila yan kabalik dito. So kaya dumadami po yan sila halos, vibration yan sila mga. So networking at mga eating bats, ganun sila. So what are the contributions naman ng ating bats sa ating ecosystem? So mga bats po kasi natin, sila ang ating seeds dispersal agents and also our night pollinators naman po. So in what way? So yung mga prutas kasi na kinakain nila ang mga seeds po, hindi nila po digest yan. So what
related to the seats, is ginagawa nila or ginagawa nila yan into different pages for another trees to grow na naman po. Opo. So that's why we also believe that 15% of our China-nice trees, fruit bearing trees here in our surroundings, most of them are planted or contributed by plants. Sa mga fruit eating bats kasi, hindi lang natin sila totally pansin, diba? Dahil one nag-pollinate sila, one nag-disperse yan sila, tulog tayo sa gabi. Hello guys, so nandito kami ngayon sa Bat Cave dito sa Samar Island. Ayan sila. Nasa katatapos lang namin nung orientation about dito sa Bat Cave. Okay, ito na yung first cave. Dito guys sa Bat Cave ay merong iba't ibang mga chambers o yung mga caves na iba-iba yung size at may mga classification dito guys ng mga bats. Meron mga malalaki, meron mga hindi masyadong malaki at meron naman yung mga adult na at mga senior kung tawagin nila. Sa sobrang laki guys ng mga caves ay meron na siyang sariling ecosystem. Meron na rin mga predators na nasa loob ng mga caves. So meron dyan mga snakes, pati mga monitor lizard na hindi nyo kumakain ng ibang mga bats na nandyan sa loob. Ito guys na pinakamalaking chamber ay nandito yung pinakamaraming mga bats at dahil sa sobrang dami nila ay maaamoy mo guys yung ihi na malakas yung amoy ng kanilang ihi at medyo masakit siya sa ilong kaya nagtatakipan kami ng ilong nung nandyan kami kasi sobrang lakas talaga ng amoy niya. So kung pupunta kayo dito guys ay may magdala na lang kayo ng panakip sa inyong ilong para hindi ninyo siya maamoy. Hey guys, so nandito kami ngayon sa Vanishing Island. Ito yung second spot namin dito sa Samar Island. Vanishing Island guys, ayun, may mga mangrove sa likod. So para makapunta doon ay sasakay ng boat. Ito guys yung mga boat na sasakay namin. So ang bayad dito guys ay 500 pesos per boat, up to 4 na tao yung pwedeng isakay nila sa boat. Tapos mayroong 60 pesos na environmental fee. Tinawag itong Vanishing Island guys dahil literal na nawawala yung island kapag high tide. So mas may enjoy mo siya guys kapag low tide kasi makikita mo yung white sandbar na nandoon sa gitna ng dagat.
saan makakapag-picture ka ng marami at maganda yung view kapag low tide. Kung kayo ay nakapunta na ng Puerto Princesa, Palawan at na-experience ang Honda Bay Island hopping, ay may resemblance siya sa Luli Island doon sa Honda Bay. Ang susunod namin na pupuntahan guys ay yung Hagimit Falls dito sa Samal Island. So, sikat na sikat guys ang Hagimit Falls dito sa Davao dahil sa malamig na tubig na umaagos mula doon sa waterfalls. Itong Hagimit Falls guys ay sumailalim sa rehabilitation ng ilang taon simula nung nag-pandemic, at ginawa nila itong mas malinis at inayos nila ito guys para magamit ng mga turista. Early 2025 nang buksan muli for tourism itong Hagimit Falls. Last year guys ay nandito rin ako sa Samal Island, but I wasn't able to visit itong Hagimit Falls dahil close pa ito sa public. So luckily sa pagbabalik ko at kasama ko guys yung aking mga kasamahan, ay nakapunta kami dito sa Hagimit Falls at nakapag-enjoy na mag-swimming.